Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor Oji. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Salmo or Psalms o sa Tagalog po ay Awit. Chapter 26. Basahin po natin ang dalangin ng mabuting tao. O Diyos, iyong ipahayag na ako ay walang sala, pagkat ako ay matuwid at sa iyo umaasa. Ako'y iyong siyasatin, subukin mo ako'y Yahweh. Hatulan mo ng layunit iniisip ng sarili. Pagkat pag-ibig mong walang maliw ang kasama at kakbay, at ang iyong pagtatapat ang palagi kong patnubay. Sa sinumang taong hunghang di ko nais makisama, at sa mapagpaimbabaw di ko hangad makiisa. At sa tunay akong nasusuklam sa masamang mga pangkat, makihalo sa kanila'y wala akong paghahangad. Malinis ang aking kamay pagkat ako'y walang sala. Sa dambana mo, O Yahweh, doon ako sumasamba. Doon ako umaawit ng awiting pasalamat. Gawa mong kahanga-hanga ay doon ko binibigkas. Minamahal ko, O Yahweh, yaong templo mong tahanan. Pagkat doon sa templo mo, lumingning may nananahan. Sa parusan ng masama, huwag mo akong idaramay. Ilayo rin sa parusa ng mahilig sa pagpatay. Ilayo mo sa kanilang mga gawain kasamaan, mga taong sa tuwina naghihintay na suhulan. Ngunit ako, ang pasya ko ay matuwid ang gagawin. Kaya naman iligtas mo at mahabag ka sa akin. Ako'y ligtas sa panganib na ano paman, sa hayag na pagsamba ko'y pupurihin ang may kapal. Atin pong narinig ang dalangin ni David. Some author called this as the prayer of vindication, no? Prayer na gusto mapatunayan kung sino talaga ang may sala at dapat pagbayarin kung nagkakasala nga. But this moment, the point that I want to discuss is living in integrity. How to live in integrity. Paano ba mabuhay na may integridad o sa katuwiran? Paano ba mamuhay ng may katuwiran? Ating narinig na sinabi po ni David na gusto niyang mamuhay kasama ang Panginoon. Sabi niya, ako'y hatulan mo ng tama. Patunayan mong ako'y walang kasalanan. That is the word, vindicate me, O Lord, for I have walked in my integrity. Sinabi niya, patunayan kung sino may sala. Hatulan mo, Lord, kung sino ang tunay na may sala. This is the prayer of David. Bakit hindi natatakot si David na sabihin ito? Because he knows that he is living in integrity. Wala siyang kinatatakot. Sinabi niya, subukin mo ako, O Yahweh. Hatulan mo ang layunit iniisip sa sarili. Alam ni David kung anong nasa puso niya at naintindihan niya kung ano ang purpose ng Lord sa kanya. Naintindihan niya kung sino talaga siya. Alam niya yung integrity niya. Hindi siya natatakot na hatulan kasi alam niya yung puso at motibo niya sa puso niya. Sinabi niya pa nga doon pag-ibig mong walang maliw at kasama at kaakbay at ang iyong pagtatapat ang palagi kong patnubay. Diniskas ni David na dahil nandyan yung patnubay ng Panginoon, alam niya na sigurado siya sa kanyang, he is in a sure footing. Alam niya na nasa tamang katayuan siya. Hindi siya natatakot na humarap kahit kanino pa man. Ang gusto niya lang mangyari is mapatunayan kung sino talagang may sala. This is a terrible prayer, you know? Alam niyo bakit? Kasi ang pagpapatunay ng may kasalanan, kung hindi ka matuwid sa Diyos, ibabalik din sa atin yan ng Diyos. Sabihin mong, sila masama ibabalik ng Diyos, ikaw hindi ka ba masama? But David, trust in the Lord, that the Lord will respond according to the heart of man. Hindi naman unjust yung Lord natin sa judgment niya Kung ang Diyos ay mag-judge sa ating mga prayers, it will be based on our hearts, in the motives of our hearts. Kahit gaano pa karami ng ating ginawa, namigay pa tayo sa mga mahihirap, o ano ba,
ginawa natin yung pinakamabuti, but if our heart doesn't live in integrity, yung ginagawa natin is panlabas lamang. Kaya napakahalaga po na mamuhay ng may integridad, katulad kay David, no? Na kung titingnan nyo, sinabi niya, ako ay matuwid at sa iyo umaasa. Alam ni David, hindi niya sinasabing matuwid ako sa kanyang sarili lang, kundi siya ay matuwid dahil alam niyang ginagawa niya ang kalooban ng ating Panginoon. At naintindihan ni David na dahil gumagawa siya ng mabuti, hindi siya sumasama sa mga masama, hindi siya nakikiayon sa kanila, alam niya he is living in integrity at hindi siya dapat mahiya na humarap sa Diyos at patunayan ang kanyang sarili. He said, you know me, Lord. Walang nakatago sa iyo. Kilala mo ako. Parang yun ang ibig iparating ni David. My question for you, when we face the Lord, is our integrity strong enough na pwede natin sabihin, kilala mo ako, Lord. Hindi ako sumasama sa ganito. Wala akong ginagawang masama, Lord. Alam mo yan, Lord. Pwede ba natin sabihin yan? Yung puso ko, Lord, malinis sa iyong harapan. Wala akong hatred, Lord. Gusto ko lang mapatunayan sino talaga ang may sala. Kasi ganun tayo minsan eh. Gusto natin mapatunayan sino may sala, pero ang problema pala, nasa puso natin. Tayo mismo hindi marunong magpatawad. Puso natin mismo hindi matuwid. Kaya dapat natin suriin ang ating puso. Muli po nagbabalik ang inyong abang lingkod sa ating Morning Manna with Pastor Oji. Meron po akong mahalagang point na gustong banggitin sa inyo. Sinabi ko po dito, living in integrity is being honest with God. It is living pure within and without. Ang pananahan ng may integridad ay pagiging tapat sa Diyos. Pagiging honest sa Kanya. No? Ito yung pamumuhay sa loob man at sa labas, makikita na may integridad tayo. May nakakita man sa atin o wala, ginagawa natin ang tama. Ganito lang po kasimple. Yung kunting basura, tinatapon ba natin agad dyan sa daan? Pag walang nakakita? At kung may nakakita, biglang pulutin natin ilagay sa bulsa? It's not integrity. Integrity is meron man nakikita o wala, ibulsa natin yung basura at magantay makakita ng basurahan saka natin itatapon. Tama po ba? That is integrity. The simple act of integrity. David prayed for vindication since he knows his integrity. He is not afraid to be judged by God since he lived in integrity. Tingnan nyo si David. He prayed for vindication kasi ma-integridad siya. You cannot pray for vindication if you don't have integrity. Hindi ka pwedeng magsabi na, Lord, patunayan mo sinong may sala. Kung alam mo sa puso mo may tinatago kang kasalanan. Kasi alam mo na ang judgment para din sa iyo. Tama po ba? Yung judgment para sa atin kung tayo po'y makasalanan. But if we have lived in integrity, alam natin na nahan tayo na may katuwiran sa harapan ng Diyos, wala tayong dapat ikatakot. He is not afraid because He is not hiding anything from the Lord or from anyone. Di po ba? Kung wala kang tinatago, wala kang ikakatakot. Kaya nga sa korte po, minsan yung pinapatawag, takot. Pag takot mangunguna, minsan sabihin sa iyo, kahit hindi ka guilty, sabihin, guilty ka. Bakit ka natatakot? May tinatago ka. Ganun po yan. Minsan, kung may itatanong po sa atin, patungkol sa mga bagay-bagay sa ating pamumuhay, natatakot tayo. Tanungin tayo, minsan, that is what we call the overt feelings, di ba? Sabi siya, kumusta na yung kapatid? Para siya, kasalanan niyo yun. Minsan, ganun tayo mga kapatid. Because we have hidden something in our heart as well. Nagtatago tayo ng hatred siguro, galit. So of course, pag itatanong sa atin yung kapatid, kumusta na siya? Galit tayo. Tama po ba? We are reacting instead of responding. But remember this, if we don't hide anything, wala tayong dapat ikatakot. Mapapera man yan, maparelationship man yan. Pag tatanungin tayo patungkol sa mga bagay-bagay, pag honest tayo at may integridad, hindi tayo dapat matakot. At nais kong iparating, kung hindi tayo magsisinungaling, hindi ka na mag-iisip, no? Hindi ka na mag-iisip at mag-formulate ng lies o ng, anong tawag niyan? Yung hindi pagsasabi ng tapat, no? Hindi ka na mag-formulate sa mind mo kasi alam mo na sinasabi mo ng tama.
Last point po na gusto kong banggitin sa inyo, yung personal application ko. Living in integrity is doing the best what I can even if no one sees me. Yun po yung sinasabi ko na living in integrity. Kung wala mang nakakita sa akin, gawin ko pa rin yung pinaka-the best. Kahit wala yung amo ko, gagawin ko yung trabaho ko. I have the full confidence when I pray if I live in integrity. May full confidence po akong lalapit sa presensya ng Lord kung meron ako integrity. The purpose of prayer is not to get what you want, but to become what God wants. Ulitin ko po, ang purpose po ng prayer ay hindi kunin yung gusto natin, kundi maging sino tayo na gusto ng Panginoon maging tayo. What is that? What is what God wants for us to be? To live the life of integrity. Maraming salamat po at sana meron kayong nakuha sa umagang ito. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.